Hello, Kayanggaw! Ang Kayanggaw of the day po natin ngayon ay si Mark Lawrence Romay. Ang sabi po niya ay, magandang araw po Miss Clar at Sir Jay. Good news na palagi namin kayong mapapanood o mapapakinggan. Kompleto ang araw ng mga Kayanggaw kapag may kwentong aswang. Yanggaw na sa pakikinig at aswang na rin. Kasi uhaw at sabik sa upload ni Miss Clar at Sir Jay. God bless po. Grabe naman si Sir. Hello po, Sir Hello po. Mark Lawrence. Grabe naman yung aswang na rin. Salamat po sa pakikinig palagi. At saka, yun. Kayanggaw, kung gusto niyo mapabilang sa shoutout section natin, huwag kalimutan mag-subscribe and mag-comment. Iwan niyo yung comment niyo and especially, i-like tong video na to para umabot ito sa lahat ng mga Kayanggaw natin. And Kayanggaw, enjoy! Bali, ang kwento po natin ngayon ay kwento ng Kayanggaw nating si Luis at isa po siyang tindero ng tuba. So, simulan na po natin. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Bago lang po ako sa channel ninyo at napadpad lang ako dito dahil sa isang kaibigan. Hanggang sa tuluyan na nga ako sumubaybay. Ngayon ay susubok na rin akong magbahagi. Ang kwento ko po ay isang matinding pagsubok na dumating, kasabay ng pagdadalamhati at pag-iisa ko. At lubhang nakaapekto po ito sa kabuhayan kong pagtutuba. Ako po si Luis, at ito ang aking kwento. Oh, dahan-dahan lang ha. Baka makabasag na naman kayo ng bote. May isang araw, 5 bote na yung nasayang eh. At saka masaklap pa doon, tuba pa yung pinanghugas yung sa paa ng kliyente. Hindi ako yun, no? Si nanay yun. Aba, anong ako? Natapakan mo kaya yung tsinelas ko kaya napigtas? O di nasubsob ako, natapon tuloy yung tuba. Kung hindi ka naman kasi aanga-anga eh. Kaya talaga magnanay, oh. Sige na. Tapos na yun eh. Hayaan nyo na yun. Bale, babawas na lang natin yun sa sweldo nyo, ha? Uy, anong sweldo? Baka naman mababawas pati yung sweldo ko. Sweldo na lang ni nanay yung bawasan, no? Huwag ako. Hindi naman ako yung nakatapon, eh. Aba, talaga namang. Kung iyang pagkalampa mo kaya yung bawasan natin para naman. Okay na. Walang babawasan yung sweldo dito. Binibiro ko lang naman kayo, eh. Kaso, Nanay Suling, yung nasa bulsa mo, ilabas mo na. Huwag mo na itago yan, nakita ko na yan. Oh, nakita mo? Nagsabi ka pa talaga ng tuba? Ay, nakita mo pala. Ito na oh. Ito na nga yun eh. Pasensya na ha. Wala, stick na yan. Paano hindi ko makikita eh? 2 bote pa pala yung binuraot mo. Ay, naku. Luis, pasensya ka na dito kay nanay ha. Masyado talagang buraot yun eh. Naku, wala problema yun, Koba. Marami naman tayo sobre eh. Oh, kita mo na. Napakabait talaga nitong si Luis eh. Manang-mana kay among si ito. Alam mo kasi Luis, ganyan na ganyan din ang ama mo. Kapag hapon at saka tapos na yung gawain sa nyugan, aba, walang sablay yun. Palalaklakin talaga kami nun ng tuba. Abay, pagbulat ko nga kinabukasan, may almusal pa ako. Samantalang siya nauna na rin sa nyugan o di kaya sa imbakan. Nagtatrabaho na. Naku talaga yung ama mo. Ang galing niyo ah. Talagang pinagmamalaki niyo pa talaga yan? At saka, Nay, ano ba? Hindi ba't iniiwasan na nga nating huwag maalala ni ano yan? Oh, bakit naman? Kinukwento ko lang naman yung kabaitan ng ama nitong si Luis. Aba, napakaswerteng bata mo, Luis. Akala mo ba? Alam mo bang lahat ng trabahador sa nyugan nakakalapit sa kanya? Kapag nga may kinakapos na ko, hindi ka na kailangang magdalawang salita doon. Dinadagdagan pa yung iaabot sa'yo. Tapos sabay, nahihiya pa yung maningil. Minsan nga kahit dapat ikalta sa trabahador, hindi na rin. Buo pa rin ibinibigay yung sweldo kahit pumalya yung manggagawa. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Luis, napakabuti talaga ng ama mo. Napakaswerte mong bata. Oo nga po eh. Lahat po talaga ng kasama natin sa Niyugan, isa lang po yung kwento. Sobrang bait po talaga ni Papa. Wala daw siyang tinatanggihan, hindi mahirap lapitan, napakadali daw pong kausap. Kaya nung nawala siya, ganyan na lang talaga yung pagdadalamhati ng mga tao dito eh.
Pero sana lang naranasan din naman ni nanay yung kinakwento ng mga tao. Si nanay naman eh. Sinabi nang huwag na ipalala kay Luis eh. Ay, pero yung tatay mo naman, yung nangyari sa nanay at tatay mo, wala eh. Sadya sigurong hindi sila magkasundo eh. Pero, Nanay, ano ka ba? Konti na lang talaga kayo sa akin. Ayaw talaga tumigil, no? ay, ang ama mo, sumalangit nawa siya. Mamayang tanghali po, 2 kliyente natin yung hango sa atin ha. Tapos mamayang hapon, magbababa kayo sa collection point. Hahango rin dun sa ibang biyahero saka dun sa mga magbabagsak sa palengke. Sila Memon daw yung magdadala sa collection point eh. Sasalubungin naman nila Bimbo yung mga ibang biyahero dun sa highway. Ayaw kasi pumasok dito eh. Natatakot. Sus, natatakot sila eh. Chismis lang naman yon. Masyado lang silang nagpapapaniwala. Ayos na rin yun. Nag-iingat lang din syempre yung mga tao. Ikaw ba naman makarinig ng ganun eh? Oo nga. Pero nakapagtataka na rin sa totoo lang eh. Isipin mo ah, 2 biyahero na yung inatake nung kung ano man yun. Ay, nako. Mga siraulo lang din dito sa atin yon. O kaya mga taga-kabilang baryo. Nagnanakaw na nga ng mga kargamento ng truck, abay nananakit pa. Pero ewan ko lang kung magnanakaw nga talaga yun. Grabe yung ginawa doon sa isang driver eh. Mali yung leg tapos talagang nakaikot yung ulo patalikod. Sobra raw yung bugbog sa mukha nun. Tapos halos yupido yung buong katawan. Kaya ba yun ng... basta, sobra talagang lakas ng taong gumawa nun. Napaka-brutal naman. Dumami na rin kasi yung mga dayo dito eh. Pati yung biyaherong humahango ng mga produkto ng mga niyogan dito. Talaga mas dagsana. Kaya naman, ang dami talaga mga bago dito. Pati kung ano nung negosyo, biglang nagsipasukan na lang mula nung maupo yung bagong gobernadora. Kasi nga, yung mga negosyante na yan, lalo na yung mga Chino, sinasamantala nila ang swerte ng pagpasok ng bagong milenyo. Itong gobernadora naman natin, syempre, welcome lahat ng mamumuhunan dito sa bayan natin. Kita yan eh. At saka, koneksyon din yan. Baka nga tumakbo pang senador balang araw yan eh. Kailangan ng, alam mo na, mapagkukunan ng pondo. Pero yung ama mo, ayaw na ayaw niya sa mga dayong negosyante rito. Nung nasa Kapitolyo pa yon, hindi yun nasusuhulan ng mga negosyanteng gustong magpalusot ng kontrata. Kaya rin marami siyang nakaaway eh. Hindi talaga nila madedemonyo ang papa mo. Nako, yun talagang napakalinis na tao nun. Nay, sige na. Ikaw na lang magabang doon sa parating na kliyente. Ako na po yung magtutuloy na iba. Oo nga, mag-aalas 12 na rin pala. Sige. Ipapalabas ko na ito mga kahon. Sa imbakan, kumuha pa kayo ng 5 kahon ha. Patulong na lang po kayo kay Edwin. Sige. Si Edwin na ang bahala doon. Kumain na rin kayo dyan ha. Ginataang kuhol yung niluto ko ngayon. May alimasag din dyan. Nako, naalala ko na naman tuloy ang tatay mo kapag ganyan ang ulam. Iba rin kasi ang hilig niya kapag ganyan eh. Yung kanin binabahugan ng tuba. Bagay daw kasi sa kanin yung sinabawan na tuba, tsaka alimasag at kohol. Sige na ha, pupunta na ako. Aray ko, bakit mo naman ako pinatid ko ba? Ha? Ano pa matid? Hindi naman kita pinapatid ah. Sige na, alis na. Ay nako, napakadaldal talaga ni nanay. Ayaw talagang tumigil no. Luis, pasensya ka na kay nanay ha. Talagang sobrang loyalista nun sa papa mo eh. Bukang bibig na lang palagi. Pasensya ka na talaga. Kung gusto mo, hambalusin ko na yung ulo nun para... Baliw, nanay mo yon no? Pero sa totoo lang, natutuwa naman ako sa kwento ng nanay mo nung nabubuhay pa si tatay. Talaga kasing lahat ng naalala niya sa kanya puro magaganda tsaka mabubuti. Mapagbigay, madaling lapitan, mapagmalasakit, matulungin, maunuin. Alam mo yon, wala talaga ako masabi eh. Kaso siyempre, di ko rin maiwasan na, alam mo naman yung kwento nila mama, di ba? Si mama, hindi niya naranasan lahat ng kinukwento ng mga tao tungkol kay tatay. Pero di ba pinag-aaral ka? Makapagtapos ka.
Tapos ito, iniwan pa nga sa itong coconut farm na to eh. Alam mo, talagang kinaiingitan tong niyugan nyo. Bukod sa nagsimula talaga na maliit, nung lumaki to talaga nakatulong din sa mga maliliit na tao eh. Ako nga, nangarap din ako na balang araw. Magkaroon din sana ako ng ganito. Yung makapamahala ng ganito. Kasi, alam mo yun, malas talaga na angkan namin eh. Napeste ba naman? Kaya sa palagay ko, totoo talagang napakaswerte mo, Luis. Lahat ng to mula sa tatay mo eh. Tama ka. Yun naman yung malinaw eh. Napagpala ako at saka sa tatay ko'y pinadaan. Kaso si nanay, sana nabigyan din siya no, bago siya nagkasakit tsaka nawala. Dating gobernador ang papa ko. At yun din ang dahilan ng hiwalayan nila ni nanay. Ngayon ay ako na lang ang mag-isang namamahala sa negosyo namin. At kahit nasa akin na ang lahat, nandun pa rin ang lungkot ng pag-iisa. Oh, yung pagkakasahod ng kawayan ha. Malakas yung hangin ngayon. Siguraduhin yung hindi lis sa tulo ng katas. Mahangin tsaka baka magalaw. Bong, iurong mo na nga yung bahagya yung kawayan. Hindi sakto sa tulo eh, tumatalsik. Nasasayang yung katas. Oh, teka. Koba? Uy, Koba. Ano bang tinitignan mo dyan? Koba! Luis, may problema yata tayo eh. Tara, tiga mo. Ano? Teka nga. Problema. May salagubang na. Oo, pero tiga mo mabuti. Ha? Bakit saan ba? Salagubang lang naman yan ah. Oo nga, pero yung katas nung sa puno oh. Ano ba yan? Parang ano eh, pero hindi ko sigurado. Dugo? Dugo ba yan? Imposible naman. Oo nga, imposible nga. Pero bakit naman magkakaroon ng ganyan dyan? Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan sa puno ng nyug ah. Pero hayaan mo na yan. Baka wala lang yan. Yung mga salagubang kasi sa nyog ay makakasira ng produkto. Pahihinain ito ang puno, papangit ang kalidad ng katas, at baka humina pa ang pagkakatas ng bulaklak ng nyog. At kung may salagubang nga doon, baka magkaroon din ng uod ang mga puno dahil nasimula na ng ilang peste, baka dumami pa yon. Oh, maghahating gabi na. Nandito ka ba? Wala ko ba? Nagpapahangin lang ako. Bigla ako nainitan sa kwarto eh. Ayaw din akong dalawin na antok. Naku, ayaw kong dalawin na antok kasi iba yung dumadalaw. Tara, inom na lang natin yan oh. Ito oh, tabaan natin to. Pero, alam mo, iba talaga yung pagkakaburo nito. May nilagay ako bukod sa tungog eh. Oh, iniba mo yung nilalagay? Yung tungog yun nagpapaganda ng buro, di ba? Saka mas maganda yung kulay kapag may tungog tapos... Oo nga, pero sinubukan ko lang. Ayos naman eh. Parang may ibang timpla dito sa nilagay ko oh. Pero naburo pa rin na maayos. Ito ah, tikman mo. Oh, tikman mo. Koba talaga oh. Kailan ba ako minom? Oo nga, hindi ka umiinom. Pero tikman mo lang. Gusto mo yata talaga ako magtawag ng uwak eh. Baka pati dragon matawag ko kahit hindi pa naiipon yung 7 Dragon Ball. Doon mo lang patikim sa nanay mo. Siya naman yung eksperto sa ganito eh. Walang sablay yun sa pagtikim. Saka ako napapatikim kay nanay pero wag muna. Kapag pulido na siguro tong timpla ko, sasabunin na naman ako nun eh. Kung ano kasing ginagawa mo sa tuba. Minsan putik ka. Hinalo mo pa nga sa sangkap ng paggawa ng sabon eh. Ano yun? Sabon talaga na may tuba? Tapos minsan naman hinalo mo yung sangkap na paggawa naman ng tinapay. Sira ulo ka. Lasa kayo ng impyerno yung tinapay. Pero ang pinakamalala yung gumawa ka ng cake. Tapos yung natikman mo para kang kumain ng demonyo. Mga pinagagawa mo talaga sa tuba eh. Sus, sumusubok lang naman ako ng ibang produkto na gawa sa taba eh. Sige na nga, huwag na lang. Papatikim ko na lang to sa iba. Nangangarap lang naman ako magdegosyo eh. Psst, ito naman nagtampo ka agad. Huwag naman ganun. Hindi naman sa minamalit kita ah.
maayos naman talaga yung sinusubok mo eh. Nag-iisip ka. Kaso ko ba, alam mo naman yun, di ba? Sa lahat na nagtutuba, ako na yung nagsasabi sa'yo. Ako lang yung hindi kaya yatang uminom ng tuba eh. Mamamatay ako, sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ako mamamatay sa pagsusuka, baka naman ako yung makapatay. Pero wag mo naman sana, no? Kaya nga hindi ako pwedeng uminom eh, kahit isang patak lang. Ganyan ka. Alam mo naman ikaw lang yung pwede ko lapitan sa mga ganito eh. Nagtatawan lang ako na iba. Pero sige, kung ayaw mo, edi wag. Koba naman talaga, huwag ka na magtampo. Masyado ka naman sa akin. Asus, hayaan mo na. Palibasa, wala ka lang kinakarinyo kaya ka ganyan eh. Ano? Anong kinakarinyo? Ayoko, no? Oh, ba't naman? Alam mo, 30 anyos ka na eh. Mag-isa ka pa rin. Hoy, makapagsabi mag-isa ka naman. Nandyan naman kayo yung mga kasama natin. Si Nanay Suling, tsaka ikaw. Sobrang drama mo naman. Pero Luis, alam mo naman di ba? Posible rin na magkapamilya ako. Tapos si nanay alam kong tinuturing mo rin parang sarili mo nanay. Kaso alam mo naman, hindi habang buhay na kasama natin si nanay. Itong mga batang kasama natin dito sa Nyogan, mag-aasawa din itong mga to. Kapag napagtapos mo yung mga yan, baka magtrabaho na nga sa bayan eh. O baka mag-Maynila pa. Ayoko saktan ka pero baka kung ganyan at ganyan din, baka maiwan ka mag-isa no? Alam mo ko ba, baka ganun talaga eh. Palagi talaga ako iniiwan ng lahat. Baka maiwan na lang ako mag-isa sa buhay ko. Ay naku, bumulusok na naman yung lungkot. Madrama na kung madrama. Malungkutin talaga ako. Kaya kong makipag-usap sa lahat pero mas sanay akong mag-isa. Nasanay ako sa lungkot at hindi na ako makaalis doon. Hindi ko alam kung paano o baka ayaw ko na ring umalis. Siguro kaya ayaw kong subukang humanap ng makakasama o kahit makipagkilala man lang dahil nga nasanay na akong mag-isa. O baka naman ayokong paulit-ulit lang akong naiiwan. Alam mo, Luis, no island is a man. Ay, mali. No man is a... basta, no island is the man. Ang dami mo na naman sinasabi Sige nga, anong ibig sabihin niyang banat mo? No man is an island? Ano nga ba? Walang taong namamangka sa dalawang pinagmulan. Kaya hindi makakarating sa paroroonan. Kaya kapag may sinuksok, bukas na katunganga. Tapos ang tao kung tumakbo ng matulin, hinahabol ng maninig. Anak ng nyog naman, no? Teka nga muna, naghalo-halo mo na yung pinagsasabi mo eh. Oh, ewan. Basta mag-asawa ka na. Kahit si Cheche, asawain mo. Huwag mo lang tatabihan, ha? Si Cheche, medyo malusog lang yun pero ayos naman yun. Mabait naman yun Sabagay, kapag kayo nagkatuluyan nun, darak lang ipapakain mo dun, ayos na. Hindi, makakaluhin. Basta, mag-asawa ka na ha. Alam ko yung drama mo eh. Hindi ko makalimutan yung pagpanaw ni Chang Luisa. Tapos dinaramdam mo pa yung pagkawala ng papa mo. Kasi bigla ka naiwan mag-isa. Tapos ako pa yung tinatampuhan mo dito. Kita mo to, yun lang pala yung punto mo eh. Oo na, alam ko nagtatampo ka kaso wala talaga akong magagawa eh. Hindi naman talaga ako makakainom ng tuba. Bahala ka. Excited pa naman ako. Ikaw sanang una makatikim nito. Sige na. Visit ka, akin na. Ano? Ano makina? Ikaw ang makina. Ang sabi ko, akin na. Ha? Ito lang nga inumin ko na. Para sa'yo tatawid ako sa kabilang buhay kaya akin na yan. Sige na, dalihan mo na. Yun! Sabi na no man is an island eh. Labo mo. Layo naman nun, akin na yan. Bilis na. Huwag mo na isalin dyan sa bote, bilisan mo na. Halos inagaw ko pa nga kay Koba ang bote ng tuba. Wala nang buwelo-buwelo, bigla ko na lang yung tinungga. Inihanda ko na ang sarili ko sa pwedeng mangyari. Inisip ko pa nga noon, baka ma-ospital ako.
Pero pagkababa ko ng bote, Uy! Gagi! Luis? Uy! Uy, Luis! Koba, alam mo ba yung alamat ng baka? Yung bakang umakyat sa puno? Ha? Ano ba akong umakyat sa puno? Hindi eh. Naku, ipapasok na lang siguro kita kasi lasing na lasing ka. Halika na dito. Hindi ba na Naku, lakas talaga ng boses mo. Luis, tara na. Sa loob na natin ituloy ito. Shhh! Huwag ka maingay, Koba. Yung unggoy ay yung tao. Nagiging unggoy na pero seryoso ako. Nagpapalit na anyo. Parang Pokemon. Nag-evolve talaga yung mga tao. Nagiging unggoy. Umuuni. Naku, iba na yung sinasabi ni Luis. Kung ano na yung nakikita nito. Huwag ka maingay. Malapit na mabalahibo, mahaba yung kamay sa kabinti. Halos pagapang kong maglakad. Parang ganito, oh. Oh, tingnan mo, ganito ka ba? Ganito. Naku, tatawag na ba ako ng militar? Hindi ko na talaga kaya itong pinagagawa ni Luis eh. Bakit bigla kang tumuwid? Luis! Hoy! Halika, pumasok na Buisit ka talaga. Halika na dito. Ano ba yung inaamoy mo dyan? Sa hangin ko ba? Ano? Ano nasa hangin? Nasa hangin yung utot mo ko ba? Hindi, biro lang. Nabuwag na yata. Kasalanan ko to eh. Uy, ano ba? Tara na. Uy, teka naman. Huwag ka naman tumapa dyan. Naku, ba't mo naman sinasabi yung mukha mo sa lupa? Uy, halika na. Uy, Luis, huwag mo naman lang hapin yung lupa. Hindi yung Jollibee. Tara na. Bukas na lang tayo mag-Jollibee oh. Huwag kang magulo. Tinutundun ko kung nasan yung unggoy. Ayun o. Doon. Sus Mariosa, ba't na naman tumakbo, Luis? Para kang ninja. Ay, huwag ka dyan. Buisit na to, nagtatalo na sa bakod. Nay! Nay, si Luis, Nay! Nay, tulungan mo ako! sa totoo lang taliwas sa sinasabi ng mga nalalasing ay naaalala ko ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ko nga lang mapigil ang sarili ko sa mga sandaling yon. Pati ang mga nararamdaman, naaamoy at naririnig ko. Parang biglang dumami at sumabog sa isip ko. Kasabay ng sobrang pag-init ng mga kalamnan ko. Humataw ako ng takbo para sundan ng napakahinang paghinga ng isang nilalang na hindi nga tao. Natatandaan kong tumalon ako ng napakataas. Sumusuot kung saan-saan at napakaliksi ko. Hinabol na ako ni Nana Suleng at Koba pero hindi nila ako maabutan. At nang mapahinto ako sa isang likod bahay. Dito, Nay! Dito po siya nagpunta! Ay, nasaan ba? Tarantado ka naman kasi. Pinainom mo ba naman ng tubayan? Alam mo naman nagiging ampon na kidatin kapag nakainom. Ay, naku talaga ko ba? Ang laman talaga ng kukote mo eh. Nasaan na ba yun? Ano yan? Ano yun nasa gilid ng puno? Shhh! Siya yung sinasabi ko. Yung taong unggoy. Nakikipagsubukan. Oras na gumalaw yan. Lulumpuhin ko talaga yan. Dinatnan nila akong nakatitig sa puno sa dulo ng isang masukal na lote. May nagkukubli sa puno at sa dilim. Malaki, mabalahibo at nakasungaw sa amin ang mapupulan nitong mga mata. At dahil nga madilim, alam kong halos mga mata lang ang malinaw na nakita ni Koba at Nana Suleng. Pero ako, kitang-kita ko ang kabuuan nito. Mukha itong tao, pero mas nangingibabaw ang anyong unggoy. Hindi ko nga alam kung mauunawaan nyo pero pati daloy ng dugo at pagpintig ng puso nito, nararamdaman ko. Kaya nang magbago ang daloy ng dugo nito, ang pintig ng puso nito at umalerto ang mga kalamnan nito, alam kong may gagawin yon. At tama nga ako. Nay, ano yan, Nay? Basta huwag kang gagalaw ko ba?
Huwag kang gagalaw. Hindi tayo sasantuhin yan. Oh, ayan na siya. Sige, lumapit ka sa akin! Sa isang igpaw ng nilalang ay nakalundag ito at sa mismong harap namin ay bumagsak. Lalong luminaw ang anyo nito. Napakabulas ng katawan at mukha talagang malaking unggoy. Napaatras si Nakoba at nagtago. Ako naman, nakipagtitigan sa nilalang. Hindi ako kumurap. Sumisinghap ito sa hangin na para bang naaasiwa sa amoy nito. Unti-unti itong umatras. Pinaghahampas ang lupa. Saka biglang nagtatalon palayo. Luis, ano nangyari? Ba't ganun? Wala na. Wala na yung taong... Pero tao nga ba yun? Luis! Luis! Taong Goy Zero! Luis Man! Ay, naku, Diyos ko! Nawala ng malay! Grabe naman kasing kalasingan to eh! Uy, Luis, ba't ka naman nakapagsiping sa lupa? Oh, Rico! Damuho ka kasi eh! Kasalanan mo to! Bilisan mo na! Buhatin mo yan! Basta sa susunod kung iinom ka, ikaw na lang kasi! Nakita mo na yung ginawa mo! Tignan mo nga yung mata niya! Buhay na buhay oh! Napakatalas! Parang hindi lasing... Abay, hindi kaya kung ganun eh. Hoy, dali na! Buhatin mo na yan! Kahit bumagsak ako ay naririnig ko pa rin noon si Nanana Suleng. Sa totoo lang, napakarami ko pa rin nararamdaman sa paligid. Naaamoy at naririnig ko pa ang tila taong unggoy. Pero malayo na ito. Malayo pero nagmamasid. Ari, para akong nasa bangka. Sakit ng ulo ko. Oh, gising ka na sa wakas. Abay, alas 7 na. Teka, huwag kang gagalaw ha. Eto papaitan. Nang mahimasmasan ka naman at mainitan din yung tiyan mo. Ano ba pakiramdam mo ngayon? Ewan ko po, Nana Suling. Parang umiikot po yung lahat eh. Parang pati yung ulo ko umiikot talaga. Ay, naku, Sus Mariano! Koba, halika nga rito! Nay, bakit? Nagsasalin ba ako na dito sa labas? Basta't halika dito! Tingnan mo to si Luis, nagsuka! Kasalanan mo kasi tong impacto ka eh! Ganun talaga katindi ang pagkasuklam ng katawan ko sa alak. Lalo na siguro sa tuba. Dahil mas matapang ito kapag may isang araw nang nabuburo. Na makapagkwentuhan naman ng mga pinaggagagawa ko nung langong-lango ako. Pare-pareho kaming hindi makapaniwala. Oh, ayan oh. Nakita mo yung bakod ng pawid na yan? Kulat nga ako, nilundag mo yun eh. Nalito nga ako kung ano ka ba, kung lasing ka ba o ikaw yan. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Oo na, pero medyo malabo lang talaga. Pero naalala ko naman lahat eh. Naalala ko din na tumatakbo ko. Ano? Anong tumatakbo? Hindi ka tumatakbo, no? Lumilipad ka. Napakabilis mo tapos sobrang haba ng tinakbo mo. Masahol ka pa nga na pinaglaruan ng tikbalang eh. Pero ang pinakamatindi, yung... Oo, naalala ko kung ano yun pero di ko alam kung ano yung nakita ko dun sa likod ng bahay nila Pipoy eh. Ibang klase yun eh. Noon lang talaga ako nakakita ng ganun. Tao naman yun eh. Pero masyado talagang malaki saka mabalahibo. O baka masyado lang madilim kaya hindi natin makita masyado. Pero pwede kaya yun? Eh, pwede rin naman. Pero kasi para sa akin, ang lilaw talaga na nakita ko eh. Talagang malaking tao yun tapos medyo nakabaluktot. Medyo nakayuko. Formang unggoy ba? Pero ang tanong ngayon, bakit kaya ganon? Bakit ganon ang reaksyon ng katawan mo nang makainom ka? Eh, ganun po talaga ako kapag nalalasing eh. Ganon nga lang kaya? Ganon ba yung nalalasing sa tingin mo? Ewan ko po. Nakakakita lang po ako ng lasing eh. Pero hindi naman kasi talaga ako naglalasing. Kaya, ewan, naguguluhan po ako.
Basta ang alam ko po dun, yung nararamdaman ko. Grabe po talaga yung tibok ng puso ko. Parang tinatambol. Parang pati yung laman ko, kalamnan ko. Pati po yun, parang pumipintig talaga eh. Naku, ayos ka palang malasing, no? Tara, shot ulit tayo ng taba mamaya, oh. Anong shot? Gusto mo shotgun? Shotgunin kita sa mukha eh. Makikita mo. Ay nako, uulit-ulitin ko sa'yo ha. Wag na wag ka nang iinom. Kapag pinainom ka nitong walang magawang matiro na to, hahampasin mo agad ng bote sa ulo ha. Hampasin? Bakit naman? Nanay naman. O di nang matauhan ka kaagad. Nga pala Luis, nung isang araw kasi may nakausap ako rito. May nagtungong tao dito Kwan daw, magtatayo rin daw ng parang pasalubong center doon sa bago pumasok ng highway. Ano daw po? Hahango daw po ba ng tuba? Oo daw. Hindi raw agad maramihan. Susubukan lang daw muna nila. Sabi ko naman sige. Di ba't pumapayag ka naman kahit tingi-tingi? Opo. Wala namang problema sa akin yun eh. Ayun. Pinababalik ko para naman ikaw ang makausap. Para mas malinaw ang transaksyon ninyo. Ay, oo. Naalala ko na. Yan yung morenong sexy, no? Naku, Luis. Dapat mo talaga makausap yan. Lalo talagang lalakas yung agos ng taba mo. Lalo gaganda yung bentahan natin ng taba. Ang ganda talaga nun. Bahala ka nga, Koba. Sige lang ho, Nana. Kapag bumalik po ulit tawagin niyo lang po ako. Naku, Luis. Dapat noon kapag nandito yon, mag-uusap kayo sa bahay. Tapos dapat may tuba. Yung matapang. Para naman kapag natikman niya yung bangis ng... Hoy, ka ba? Hindi ka ba magtitigil dyan sa mga sinasabi mo? Nay naman. Ano kasi? Gusto ko talaga magka-love life tong si Luis. Nang hindi na puro bulaklak na nyog yung minamasahe tsaka hinihiwa yung... Ano ba, Koba? Tigilan mo nga ako. Basta ako hindi na talaga ako inom ng tuba na yan, no? Dapat nga inom kayo kapag nag-uusap kayo, no? Sayang. Pero kamusta naman yung tuba na ginawa ko? Yung tibla ko. Oo nga, no? Kaya mo nga pala ako pinainom. Ang saklap Ano nga pala ulit yung plano mo dun? Siguro kapag nagkapera na ako, magtatayo ko dun sa bahay ng maliit na kainan. Tapos yung tibla kong tuba, ibebenta ko dun. Diba? May sarili na akong brand dun. Tuba ni Koba. O kaya katas ni Koba. Naku, parang hindi maganda yung tunog dun Maganda naman sana yung plano mong yan. Kaso lang may saltik ka. Alam ko na. Maganda ipangalan mo dyan. Asim ni Koba. Yun, burong-buro yun. Matapang yun sigurado. Teka lang Nga pala, buisit, may kakausapin nga pala ako doon sa bayan. May magtatayo daw ng resto doon. Kukuha daw ng tuba sa atin. Diyan muna kayo Paano yung ko? Yung tipla ng tuba ko. Kamusta yun? Ano gagawin ko doon? Hindi ko talaga matandaan yung lasa. Pag-usapan na lang natin mamaya Alis muna ako. Kaya mo bang magmaneho, Luis? Pasama ka kaya rito kay Koba? Hindi na. Kaya niya na yan. Saka may gagawin pa ako Sus, tampo ko naman sa akin, Koba. Oo, pangako. Pag-uusapan natin yung tuba mo. Alis na ako. Maramdamin na talaga si Koba mula nung pagkabata pa. Siguro dahil lagi siya pinagkakatuwaan, naging sensitibo na siya. Mataas din siyang mangarap, pero hanggang noon, hindi pa dumarating ang biyayang para sa kanya. Hindi kasi tulad ko, hindi naging kasing yabong ang buhay niya. Pero napakabait niyang tao at parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Ay, nako. Ginabi na ako sa biyahe Napakatagal naman kasi... Uy! Gago! Napatagal ang meeting ko noon sa isang kliyente kaya pagod ako at medyo inaantok na. Gabi na at mas madilim pa sa isang kalyeng dinadaanan ko. Marahil walang kuryente. Nagulantang ako nang may biglang sumulpot na pasalubong sa sasakyan. Nasa gilid siya
pero sapat para masalpukan ko. Napakabilis nun at sa pagkakasulyap ko ay tao naman siya. Pero parang mas malaki ang katawan at mahaba ang buhok. Medyo pamilyar din siya, kaya lalo akong nagtaka. Ay, nako. Ano ba naman yung nasa lubong mo na yon? Aba, tingnan mo, oh. Basag ang ilaw mo sa kaliwa. Pati ito, oh. Yupi rin, tingnan mo. Uy, oo nga no. Naku Luis, mahina yung 3,000 dito ah. Yupi. Grabe. Sa pagkakaalala ko, nakasalubong ko lang siya eh. Muntik ko lang mabangga. Ba hindi lang muntik yon. Nasagi mo talaga. Nasagi mo tapos nabasag yung ilaw tsaka nayupi yung gilid. Ba, ano yun? Ang tigas naman na sumalubong sa'yo. Oo nga, Koba eh. Pero sa pagkakaalala ko, tao talaga yun. Taong napakabilis tumakbo kaya di ko naiwasak agad eh. Aba, mabuti na rin at hindi ka nakadisgrasya ng tao. Pero paano nga ba nangyaring nagkaganyan niyang sasakyan? Hindi ko po nakita kung saan nagpunta yung tao eh. Inisip ko baka tumilapong kung saan. Pero nung binalikan ko ng tingin, wala naman. Ano to? Ito, tong nasa hood. Ano yun? Balahibo yun ah. Wala yan. Baka sa ibon lang yan. Patingin nga ako. Aba, hindi basta balahibo yan. Buhok na yan eh. Makapal na buhok. Napansin ko rin na marumi ang salamin sa kanang bahagi at may bakas ng malaking kamay. Pero dahil marami nga akong iniintindi, binaliwala ko na lang din yon. Ipinaayos ko na yung sasakyan tapos kinalimutan ko na. Hanggang sa may nabalitaan na naman kaming pangyayari sa bandang highway. Kawawa naman yung driver na yon. Pati yung pahinante ni Mr. David. Nakita ko yung truck eh. Aba, nakabaliktad ba naman? Grabe naman yun. Naghahanap buhay lang naman yung mga tao eh. Pero sobra namang bumaliktad yung ganong kalaking truck. Di ba wala naman daw nabangga? Yun nga yung nakakapagtaka doon. Nakita raw nung kasunod na sasakyan na bigla na lang daw bumaliktad. Para nga raw may sumalubong at sumalpok na ibang sasakyan eh. Pero wala naman daw kasalubong. Wala rin naman daw sinusundan. Baka naman may nabanggang poste. O kaya pader. Pero sa laki ng truck na yun, sigurado ka? Babaliktad ng ganun yung truck? Mas malamang yung pader o poste yung mawawasak eh. Ay nako, pangalawa na yan ah. Sa mga kliyente natin, pangalawa na yan. Oo nga no. May isang buwan lang, jeep nila Rico naman yung inatake daw na magnanakaw eh. Ginulpi sila hanggang mapatay. Tapos ngayon, ito naman. Tapos puro sila nang galing sa atin para humango. Tapos nagkaganyan pa oh. Napaisip talaga ako sa hirit na yun ni Koba. Malabo naman pero nagkataon lang ba na puro mga humahango ng tuba namin ang nadidisgrasya? O magkakaugnay ang mga pangyayari na yon? Mayat maya ko talaga yung iniisip, bukod pa sa problema sa unti-unting pagdami ng peste sa mga puno. Oh, ayan oh. May uod na ibang puno natin ah. Ba't kaya ko ba? Dati naman nagagawa natin ng lunas na maayos yan ah. Nako, malapit na rin ang tag-init. Kapag ganun kulisap naman ang makasunod dating kalaban. Tapos meron pa ako napansin. Yung mga salok natin, yung iba marumi. Makukontami na yung katas niyan. Oo nga no. Akala ko ilan lang yung marumi. Basta, Kokoy, Bimbo, kayo ha? Kapag oras na lilinisan ninyo ng mabuti yan ha? Papangit ang tuba kapag marumi ang salok. Ito oh. Sobrang dumi na pala. Teka. Ano to? Luis, tignan mo nga. Dugo ba yan? Bakit naman? Dugo yan oh. Namumuo. Bakit naman may ganyan? Baka naman dinadagaan na tayo dito ah. Posible nga. Sa mga hayop na nakakapasok dito yan. Baka sa mga panike. Pero talagang dyan sa salok, ano? Teka. Silino, tawag ka nga doon sa harap. Luis, baka naroon na yung... Yung moreno. Tara, sama ako. Kausapin natin yun. Galing mo talaga ah. Bilis mo kumilos kapag ganyan. Johnny,
Pakilinis nga na mabuti yung mga salok ha. Isasaayos natin yung mga gamit. Mapupulaan tayo niyan eh. Nana Suling, pupuntahan lang namin yun ha. Oh, sige. Bilisan mo na tao na yung visit na koba na yan. Medyo naiirita at nag-aalala na ako sa mga nangyayari sa Nyugan. Kung tutuusin nga, maliit na bagay lang yon. Pero hindi kasi kami nagkakaproblema ng ganun dati. Lalo na sa mga peste at lalo na sa kaayusan ng mga gamit. Pagbalik nga namin ni Koba sa harap ng bahay ay nakaabang na nga sa amin doon. Ang isang babaeng tila kaedad ko at isang lolo. Matagal na namin plano yon. Ngayon lang kasi naaprobahan yung perang inaram namin sa bangko eh. Kaya ngayon lang din namin masisimulan yung tindahan na yun sa highway. At saka maliit lang din naman yung tindahan namin. Pero dadaanin namin sa dami ng laman. Hanggang labas, balak namin lagyan ng paninde. Para talagang maingganyo yung mga biyahero na lumapit. Oo, tama yun. Alam nyo, pagdating sa puhunan nyo, pwede ko rin naman kayong tulungan dyan eh. Para hindi kayo sunod-sunod na manghiram sa bangko. Oo, tama siya. Anong ibig mo sabihin, Iyo? Nako, tsaka okay na kami sa bangko. Mahirap kasi na, di ba? Baka mamaya hindi naman kami kumita tapos magipit pa kami sa'yo. Hindi naman. Ginagawa ko na talaga to kasi minana ko yan sa papa ko eh. Nagpapahiram talaga kami tapos hulugan na lang na walang tubo. Sa unang 3 buwan ng pasalubong center nyo, wala muna kayong babayaran, ganun. Oo, tama siya. Nako, lugi ka naman yan, Iyo. Hindi naman pwede sa negosyo mong yan yung ganyan sistema. Pero lolo, sabi naman po niya matagal na po niyang ginagawa yun eh. Ibig sabihin, wala siyang problema dun. Parang kooperatiba lang pero mas maluwag. Luis, di ba? Oo, Luis na lang. Hindi namin tatanggihan yung napakagandang alok mo. Lolo Pico, kunin na natin oh. Ewan ko pero pakiramdam ko po kasi matatangay tayo ni Luis sa swerte niya eh. O siya, sige. Kapag ikaw ang nagdesisyon na po, sigurado akong tama yan. Tama po kayo, Lolo. Ang lakas talaga ng tama ng puso ko sa apo niyo. Stoy, tigilan mo nga yan. Baka mamaya matakot yan eh. Lolo Pico, Alma, ayos na ba tayo? Aba, kung sumigi yung apo ko, doon na din ako. Oo Luis, ayos na tayo. Pwede ba sa 1 linggo hahangon na kami ng tuba rito? Oo, sige. Pero ganito yung gagawin natin ha. Unti-unti muna. Tignan nyo muna kung mabenta. Tapos tikalahati yung kunin nyo. 30 bote ng presto ba yung matamis pa? Yung kakatas lang. Tapos 30 bote na medyo matapang na. Yung ma-alcohol na. Para matesting nyo muna yung tindahan nyo. O siya, sige. Saka yung lambanog na. Kukuha na rin kami. Oo, pati yung suka na rin. O siya, sige. Ayusin ko na yung kontrata natin ha. Kasulatan lang naman to eh. Resibo ba kumbaga? Huwag natin ipa-notaryo. Hindi nyo naman ako lolokohin, di ba? Grabe ka naman. Sa poging mong yan, lolokohin ba kita? Ayun, hulog. Bulera ka rin, no? Nako, hindi ka binobola na apo ko. Abay, totoo naman. Guwapo ka na nga. May puso pa. Mayaman pa. At saka, nga pala, ba't hindi mo isipan ng pangalan niyang tuba mo? Ha? Hindi ko na masyado na pagtutuunan eh. Sa papa ko naman talaga to. Minana ko lang. Kaya, ayan na lang. Tama na tong Citus Fine to ba? Madali at malinaw ang transaksyon namin ni Alma. Nalibang din naman akong kausap ang lolo niya. Isa na namang maliit na negosyo ang nadagdag sa napakahabang listahan ng mga sinusuplihan nga namin. Kahit may maliliit na problema. Kontento ako sa takbo ng bentahan ng tuba namin. Normal na mga problema lang naman kasi yon. Makokontrol din naman ang panahon ng peste at lilipas din yon. Pero lingid sa kaalaman namin, may pagsubok ng umaaligid sa Nyugan. At talagang gugulantang yun sa amin. Tupatawag sa akin yung isang kliyente ah.
Yung mango na taga Pampanga? Si Nilo Natividad. Aba, malakas humangaw yun ah. May problema ba? Dahil nalalaki yung butas na ilong mo, sigurado ako may problema nga. Kasi, si Raulo, ibabalik daw kasi yung 3 kahon ng tuba eh. Aba, bakit naman? Ang sabi, marami daw sa mga bote ng tuba contaminated eh. Hindi ko naman alam kung paano naging contaminated yun. Hindi ko pa rin maintindihan ng buo yung sabi niya. Naku, baka naman nasira sa biyahe. Yun nga din yung sabi ko eh. Pero imposible daw. Kasi pagkababa sa kanila, sinampulan na nila kagad. Nagbukas sila ng tigta 3 bote kada kahon. Ang sabi, napakabaho daw ng amoy. Tapos sinalin nila sa baso. May mga patay na insekto daw eh. May parang maliliit na kuto o kulisap, mga ganon. Anak na, napeperwisyo na yata tayo ng mga pesting yan ah. Bakit kaya hindi na umi-epekto yung mga pesticide na noon pa natin ginagamit? Ewan ko kung peste talaga yung problema natin. Kasi sabi niya yung labas pa lang daw ng bote ang dudumi na. Parang hinawakan ng maruming kamay. Naku, mukhang may nagkamali sa mga kasama natin ah. Koba, ikaw yung namamahala sa pag-aayos ng mga hinahango ng mga kliyente natin. Pakibantayan na maigi ah. Oh, bakit parang ako yung sinisisi mo? Koba! Hindi naman sa ganun, Koba. Pinapaalalahanan lang kita. Alam ko naman kung paano ka magtrabaho eh. Pinasisiguro ko lang sa'yo. Huwag ka maglala. Sa susunod, mas babantayan ko pa. Pero kung ako sa'yo, palitan na natin ibang tao. Yung mga masyadong bata, baka dapat ilipat natin ng mga pwesto yun eh. Dapat matalas yung mga nagsusuri ng kalidad. Koba, walang kailangan ilipat ng pwesto. Ang kailangan lang natin ngayon maging mas maingat. Sa totoo lang kasi, biglang dumami yung mga kliyente natin eh. Baka masyado na tayo nalilibang sa... Mismo, yung madami na yung trabaho eh. Pero sana kasi, hanggat sapat lang yung kapasidad natin. O kaya magdagdag pa tayo ng mga tao. Hindi yung parang nagsisiksikan na tayo dito. Koba, hindi naman kita sinisita ah. Nag-uusap lang tayo. Iutubok lang natin yung naging problema. Relax ka lang. Oh, relax lang naman ako ah. Si Alma nasa labas oh. Koba! Hoy, Koba! Ay, nako. Pasensya na, iho, ha? Ang pagsasabihan ko yun. Ayos lang po, Nana Soling. Kilala naman natin si Koba eh. Oo nga eh. Ewan ko ba dyan? Sa totoo lang eh, hindi naman siya pagkaano pero nabagit ko rin ito sa asawa ko noong nabubuhay pa siya. Ang batang yan, medyo nakakuha ng ugali ng ama. Nana Soling, huwag niyo na pong binubuksan niya ngayon. Kayo na po ni Koba yung magkasama ngayon. Hindi naman sa ganon. Napupuna ko lang naman. Sa akin naman hindi na problema yon. Oo nga po, Nana. Kasi Nana, tayo na lang yung magkakasangga dito eh. Hayaan nyo, mamaya lalamig din yan si Koba. Ako na pong bahala doon. Teka lang po, Nana. Pupuntahan ko lang po si Alma. Alma, mainit dito sa terrace ah. Kapag gusto mong dumiretso, pasok ka na ah. Uy, masyado naman yun. Sus, ganyan talaga dito. Lahat dito pwede pumasok sa bahay ko. Lahat ng gusto mong kumausap sa akin, pwede. Kamusta ba? Naku, alam mo ba sa 3 linggo, sobrang bilis na ubos ng tuba. Kinapos pa nga kami. Kaso, itong huling 5 order ko, medyo may problema eh. Ano? Pati sa inyo? Anong problema? Eto, tignan mo oh. Oh, ayan. Amuyin mo. At saka sipatin mo. Bakit nagkaganito? Alansa, paano nangyari to? Yun na nga eh. May nagreklamo na. Pasensya na talaga, Alma. Alam mo, hindi ko na ikakaila na may mga middleman na nagreklamo din ngayon. Sa totoo lang pinag-aaralan pa namin yung problema. Teka, ano to? Patay kang bata ka. Meron na naman lumulutang oh. Naku, pasensya na talaga Alma ah. Ayusin ko to. Sige, papakuha ko lang yung mga nahango nyo.
Naku, hindi. Hindi naman namin isosoli eh. Ano? Hindi pwede yun. Huy, Alma, hindi na natin pwede benta yan, no? Naku, hindi naman. Pero si Lolo kasi nagawa niya ng paraan eh. Nagawa niyang gawing panlinis ng alahas. Sinaga niyang alisin yung mga parang uod yata yun. Tapos ginamot niya. May hinalo siya eh. Kaya ayun, naging panlinis na ng alahas. Kahit mabagal, maibebenta pa rin naman yun. Pinaalam ko lang sa'yo para magawan mo rin ng paraan. Salamat, Alma. Luis, at saka nga pala, kakapalan ko na rin yung mukha ko ah. Pwede ko ba makita yung coconut farm? Yung nyugan. Bawal ba? Hindi. Tara, pumasok ka dito para makita natin yung proseso. Tara. Natuwa naman ako dahil parang interesado si Alma sa pagtutuba namin. Para akong batang sabik na inilibot siya sa farm. Todo paliwanag at todo kwento. Kahit naman halatang marami roon ang malamang hindi niya agad naiintindihan. Kita pa rin sa mukha niya ang pagkamangha. At lalo akong ginanahang ipakita sa kanya ang lahat. Ganyan. Bago mo hiwain yung dulo ng bulaklak, mamasahihin mo muna. Ganun pala yun? Paano mo naman malalaman kung pwede nang kunan ng katas yan? Halos 2 oras din kaming nagkwentuhan sa nyugan. Talagang nakikinig si Alma sa mga ipinapaliwanag ko. Sinubukan din niyang magtaping o yung bahagyang pagpupukpok sa usbong. Naghiwa rin siya ng dulo ng usbong at tumikim din siya ng mga katas na nasa salok pa lang. Grabe ang galing no? Ikaw talaga yung namamahala ng lahat ng to? Salamat sa tatay ko. Nung mawala kasi siya, ako na talaga yung namahala. Kailan pa? Mag-iisang taon na mula nung bumigay siya sa sakit. Ay, pasensya na. Condolence. Hindi, ayos lang naman eh. Pero ayun, lahat ng oras ko dito ko na binubuhos. Napakahalaga talaga nito sa akin. Yung asawa mo, nasan siya? Mukha ba akong may asawa? Sorry, wala ba? Napapatingin na nga sa amin ng mga trabahador sa farm. Napapalakas na kasi ang tawanan namin ni Alma. Medyo nalibang ako doon, nakalimot yata ako. Siguro dahil matagal na rin akong walang ibang nakakausap, kundi puro taga-farm o mga kliyente. Oo nga tungkol pa rin sa tuba ang usapan namin, pero naging magaan lang ito. Ayun. Teka nga. Patingin nga ng pisngi mo. Parang nakalawlaw Ano ba? Para kang sira ulo eh. Makahawa ka ng pisngi, no? Ano ba? Tinitignan ko lang naman kung malawlaw na eh. Kasi yung ngiti mo kanina, masyado talaga malapad. Baliw. Napakwento lang doon sa tao eh. Saka kung makaano ka naman, ikaw nga tong panay sulyap kay Alma eh. Ako sumusulyap? Ikaw nga, kaharap mo na eh. Kung makatingin pa naman siya sa'yo, parang kulangot mo medyo malagkit. Nay, dito pala kayo. Luis, tara sa nyugan. Pumunta dito si Kokoy. May nakita daw siya. Mukhang may namemerwisyo na naman yata. Hanip naman talaga, no? Ngayon pa talaga? Seryosong-seryoso talaga ang mukha ni Nana Suleng. Agad akong humahangos papunta sa nyugan. At nang dumating ako doon, nakaalerto nga ang mga trabahador namin. Malilikot ang mga tanglaw ng flashlight. Ano ba nangyari? Ningal ako dun ah. Ay, nako. Sabi nila Kokoy may nakita raw nagtatago sa puno. Bago raw nilapitan nagtatakbo raw. Kaso nagtago daw doon sa basurahan. Yung mga nagsasalansa naman sa mga bodega, nakarinig daw ng parang may bumagsak daw yata sa bubong. Ano? Baka pusa lang o ano? Masyado daw mabigat At saka may nakita raw taong bumaba. Pagkatapos nun, nagtago sa mga puno. Tapos dyan na daw sa basurahan. Pero ano, nandiyan pa rin ngayon? Hindi raw nila nakita lumabas Nandiyan pa yun. Sige, sitahin nga natin.
Saan ba? Dito, no? Ah, ang baho ah. Oo nga eh. Parang amoy na kung anong hayop. Oo, hindi nga po amoy ng sapal ng nyog yan. Nasaan nga pala si Koba? Ngayon pa talaga nakapag-inuman? Sige po, tignan natin. Hoy! Lumabas ka dyan! Bakit ka hindi... ano yun? Diyos ko, kakaiba ang tunog doon ah. Hindi naman aso yun eh. Teka, papatuhin ko. Oh, ayun! May gumalaw! Lalo pa po nagtago. Hoy! Ganito na lang. Lumabas ka na, hindi ka namin sasaktan. Pero kailangan kita kausapin. Lumabas ka na dyan! Nanasuling, nakita niyo yun? Oo, kitang-kita ko. Pero mata nga ba yun? Pulang-pula eh. Lumiliyab sa dilim. Teka, lalapitan ko lang po, Nana. Teka lang naman at baka mapano ka. Baka mamaya mabangis na hayop yan. Basta tumalalay lang po kayo dyan. Sa akin na muna itong 2x2. Hindi handa ang katawan at pandam ako sa nakita ko. Mula sa dilim, sumungaw sa amin ng isang pares ng tila matang maliwanag ang alab sa dilim. Parang natatabingan pa nga ito ng mahabang buhok. Kabado ako noon, pero gusto ko ring malaman kung ano yon. Dahan-dahan kong nilapitan ng mababang kasukalan na siyang tapon na namin ng mga basura sa nyugan. Nang makalapit naman ako, napaatras ako sa isang kakaibang atungal na parang ang pasugod sa akin. Putik, malapit yun. Pero hindi ko talaga makita. Bumalik ka na rito, Luis! Delikado dyan! Papalapit na siya sa'yo! Bilisan mo! Ano? Opo, Nana. Plano ko talagang kumprontahin ng nilalang na pinagmula ng mabangis na huni. Pero nang maramdaman kong may papalapit sa akin, kusang kumilos ang katawan ko. Nagtatakbo na ako pabalik kina Nana Suleng. Ano ba yun? Parang hayop yun, di ba? Oo nga eh. Pero ewan ko ba kung ano yun? Hindi ko kasi maintindihan kung aso ba yun o unggoy. Pero mas unggoy ang dating eh. Nasa dilim kasi. Tapos parang hinabol po ako, no? Oo. Pero lumundag din pala yun nang malapit ka na dito. Parang lumabas na nga sa nyugan eh. Kaso doon naman dumaan sa bangin. Nawala na nga sa paningin namin ang tao o kung anumang hayop na nanunubok sa nyugan. Pero tuloy pa rin ang paggalugad ng mga flashlight namin. Doon nga sa mas masusukal na bahagi ng nyugan na yon na hindi kayang suotan ng tao. Sa gilid ng isang kubo, natagpuan namin ang bangkay ng dalawa sa mga asong alaga ng mga trabahador. Basag ang mukha ng isa, nakaluwa ang mata. Ang isa naman ay bali ang leeg. Halos yupi ang katawan, nakalawit ang dila at dilat ang mga mata. Pero sa gilid ng isa pang bodega, nakasiksik ang katawan ng isa sa mga kasama namin. Bali ang lahat ng buto nito. Basag ang bungo at wala ng malay. Naku, wala na po siya, Nana Suling. Wala na po pulso. Ilalapit ko lang po dito sa sasakyan ha. Tara po, dalahin natin. Nagsikip talaga ang dibdib ko sa sinapit ng isa sa mga tao ko. Bata pa kasi yon, 14 anyos lang, pero maaga nang nagtapos ang buhay niya at sa napakasahol na paraan pa. Tahimik ang kilos sa nyugan, walang nagsasalita, lahat nagpipigil ng luha. Ang iba nakatulala lang sa isang sulok. Mga kasama, nawalan tayo ng isang kapatid dito ngayong gabi. Pamilya tayo, alam niyo yan. At ramdam niyo yan. Napakasakit na nangyari sa atin. Nakakalungkot lang para kay Nonoy. Pero higit kailanman, ngayon tayo kailangan magsama-sama at kumapit sa dasal. Kailangan natin magluksa. Kailangan muna natin huminto para damhin ang pagkawala ni Nonoy. Nga pala, yung nakakaalam ko saan yung bahay nila Nonoy sa kabilang baryo. Pakisamahan ako. Kailangan ito malaman ng tatay niya.
Kumalat agad ang balita sa nangyari sa Nyugan. Agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis. Tensyonado kami dahil lahat daw ay posibleng salarin. Pero sa masusing pagsisiyasat at sa pasikot-sikot na pagtatanong sa mga tao doon, wala rin namang nabuo ang mga pulis. Kawawa naman yung tatay ni Nonoy. Sila na lang pala yung magkasama sa buhay eh. Oo nga eh. Awang-awa ako nung umiyak siya habang nililibing si Nonoy. Kulang na lang halos sumama siya sa hukay eh. Naalala ko din nung kami ni nanay. Ba't kasi nangyari pa yun eh? At sino kayang gumawa nun? Sobra naman yun. Pero malabo namang may kaaway si Nonoy eh. Napakatahimik lang nun, di ba? Laging ang pinagkakatuwaan yun eh. Kasi panay-tingin lang. Hindi kaya may magnanakaw dito sa Anyugan? Tapos si Nonoy yung nakaharap? Eh malamang. Kaya dapat talaga mahuli talaga yung gumawa nito. Eh nga pala. Nasa ka ba nung gabing yun? Eh, nakinawatip ako noon. Tumakbo nga ako agad ako nung nalaman ko na nagkagulo sa Anyugan eh. Hindi natin alam kung ano talaga nangyayari sa Niyugan. Kung sino man itong tumitira sa atin. Kaya delikado tayong lahat dito. Kapag gabi, sana wag muna kayong lumabas ha. Dapat palagi makakasama yung trabahador natin sa gabi. Kukuha muna ako ng mga gwardya. Pero sa totoo lang, iba talaga ang kutob ko dyan eh. Hindi ba tinanap natin? Oh, yung nakita natin, parang hindi tao yun eh. Ibig po bang sabihin, posible pang mahayop yung umatake sa atin? Yun ang hindi ko rin masabi. Sa isang iglap, ang dating masayahing mga trabahador sa Nyugan ay naging tahimik. May 3 pa ngang nagsialis muna. Natakot ang mga magulang nila na baka mapahamak din sila doon. At simula noon, may mga gabi nang nakakarinig ang mga tao doon ng kung ano-anong tunog at kaluskos. Pero wala silang makita kapag hinanap. At ang insidenteng ikinamatay ng kasama namin, tila naging hudyat ng simula ng mas matitinding pagsubok sa Nyugan. Luis, 4 na kliyente natin ang nagsabi. Hindi na muna daw sila kukuha sa atin. Paano nga hindi nila nagustuhan ang kalidad ng mga nahango nila nitong mga huling buwan. Oo nga po eh. Pero ginawa naman natin ng paraan, di ba? Nakita ko namang mas alerto yung mga tao natin kaso wala talaga eh. Lumala rin yung ano eh. Dumamin na rin yung mga peste. Nakokontrol pa natin yung mga salagubang tsaka uod kaso yung kulisap na ko. Talagang kapag umaga halos mabulutan talaga yung mga puno. Eh basta, gawin natin yung dapat gawin. Magtatanong pa ako tsaka maghahanap na ibang paraan laban sa mga peste. Eh ano nga ba yung kinakwento ni Kokoy? May ano daw na naman kagabi? Ayun nga daw. Nagulantang daw sila nang biglang may sunod-sunod na lagabog sa bubong ng mga bodega. Para daw may tumatadyak sa bubong. Syempre tinanglawan nila. Abay, may tumalon daw pababa ng bubong. Tapos sinundan nila. Napakadilim naman kasi sa gawing binabaan. Pero naaninag daw nila. Hugis tao raw. Pero malaki-laki daw eh. Akmang susugurin daw sila. Kaya nag-atrasan. Nagpasok na nga lang daw sila sa bahay. Nako, grabe na talaga dito no. Tama na rin yung ginawa nila. Baka mapahamak pa sila eh. Tama na. Hindi na natin ipagsasangkalan yung mga buhay ng mga kasama natin. Titigil muna yung operasyon ng tuba. Pauwiin muna natin itong mga batang to pero bibigay ko pa rin yung buwan na sweldo nila. Hanggat hindi pa lumilinaw yung nangyayari, tigil muna yung operasyon. Wala munang babalik. Ganun? Kaso, sigurado ka bang sasweldahan mo pa rin kahit na… Oo, Koba. Isipin mo na lang ito na lang yung pinagkukuhanan ng mga pamilya nila. Kawawa naman sila kung wala sila matatanggap. Baka doon pa sila magsimula ng may maisip na hindi maganda. Alam ko namang masakit ito para sa'yo. Yung itigil ang operasyon ng pagtutuba. Pero sa totoo lang, kung buhay ang papa mo, yan din ang gagawin niya. Sana nga po buhay pa siya, no? Sana nandito siya kasi napakabigat po talaga ng nararamdaman ko.
Nawala na nga ang mga salok sa mga puno. Gugulang ang mga usbong at bulaklak. Iniligpit na ang mga kagamitan. Ang mga kubo sa nyugan ay nawalan ng mga nakatambay na magtutuba. Ang bahay na tinutuluyan nila, wala nang ibang laman kundi katahimikan. At sa panahong napakatahimik ng lahat, yun din ang puntong napakaingay ng kalungkutan ko. Pero may hindi ako inaasahang bisita. Luis, ito na yung kabuuan ng lahat ng hiniram namin. Oh, teka, wag mo na. Hindi ba't usapan natin hulugan yun? Ba't mo naman ibibigay na isang bagsak? Hindi naman sa pero alam ko kasing kailangan nyo to ngayon eh. Lalo pat sinabi mo nga na sinusustentuhan mo yung mga trabahador mo kahit wala silang trabaho ngayon. Kaya sige na, tanggapin mo na to. Alma, pasensya ka na talaga ah. Nasira pa tuloy ako sa'yo. Hoy, ano ka ba? Alam mo, kung hindi nga dahil sa'yo, hindi namin nasimulan yung tindahang yun eh. Kaya huwag ka mag-alala. Bawing-bawi na naman kami. Tsaka, alam mo, ikaw, hindi ka lang sanay na tinutulungan at dinadamayan. Kasi, ikaw lagi yung tumutulong. Ikaw lagi yung sinasandalan. Ikaw lagi yung matatag na pader ng lahat. Ayan tuloy, nahihirapan kang magbukas kapag ikaw na yung may kailangan. Pasensya ka na. Masyado na tuloy akong nakikialam. Pasensya na ulit Ang daldal ko na yata. Naisip ko rin, tama ka rin eh. Buti nga nasabi mo yon. At saka, alam mo Alma, akala ko sanay na talaga ako mag-isa. Akala ko ayos lang. Siguro nga, naging ayos naman din talaga sa akin pero may punto pa rin sa akin na ang hirap. Ang hirap talaga kung mag-isa ka lang talaga sa loob. Ay, ayan. Ngayon, mas dinadama mo na yung hirap at saka yung lungkot. Hindi mo na lang basta tinatagap at saka itinatabi. Alam mo, magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Pupuntahan naman kita eh. Kahit kailan, kahit anong oras. Kahit wala kang masabi, kahit gusto mo lang magreklamo. Pwede sa akin yun. Ganon. Nakakahiya naman pero salamat talaga. Sa mga sumunod na linggo ay hindi pumalya si Alma sa pagsulpot sa mga oras na mag-isa ako. Hindi ko na malayan. Nasanay na akong nagsasabi sa kanya. Hindi ko na malaya na nabuksan ko na ang sarili ko sa kanya. Pero hindi naman pwedeng palaging nandyan si Alma o di kaya si Nana Suling o si Koba. At sa mga puntong talagang mag-isa ako. Nasa mga kubo ako sa nyugan, nakatanghod sa malawak na lupa na parang nawalan ng sustansya at buhay. At nung isang beses na inabot ako ng hating gabi sa kubo, nakaramdam ako ng hindi pangkaraniwang kilos sa nyugan. Ano yun? May tao kaya? Teka, pupuntahan ko. May mga kalusko sa paligid. Parang may naglalakad, pero ubod ng ingat ng mga hakbang. Gusto ko talagang mahuli kung sino man ang pumasok sa nyugan. At pakiramdam ko, siya na ang may kagagawa ng lahat ng perwisyo. Tahimik akong nakiramdam. Hindi ko binuksan ang flashlight. At mula sa pader ng kubo, sinisilip ko ang kilos sa labas. Maliwanag ang buwan noon, kaya nabigla ako nang maaninag ko ang taong yon, pati na rin ang ginagawa niya. Si Alma ba to? Oo. Si Alma nga. Yung sombrero niya Pero ano ginagawa niya? Bakit niya tinutusok yung puno? Hindi. Sana mali ako. Alma, ba't mo ginagawa to? Sige, magkakaalaman tayo. Bigla kong binuksan ang flashlight. Patakbo akong lumabas ng kubo. Talagang bibiglain ko si Alma, pero bigla na lang siyang naglaho. Pinilit ko pa siyang hanapin sa paligid, pero wala na talaga akong makita. Magdamag akong nagbantay, inaabangan kong babalik siya. Pero inabutan na lang ako ng umaga at hindi na siya muling lumitaw. Koba, Nana Suling, kitang-kita ko. Maliwanag yung buwan nun. Si Alma talaga. Parang hinihiwa niya talaga yon. Hinihiwa niya yung puno. Pero teka lang naman, Luis. Bakit naman niya gagawin yon? At saka talagang lalabas siya na ganong oras. Tapos doon pupunta.
natatakot na nga ang mga tao sa yoga natin. Dahil alam mo naman ng chismis, inaaswang daw ang yoga natin. Ano? Inaaswang? Napakalabo naman yata niyan. Bakit naman sa niyogan pa mga aswang yun? Babe, ungat malaki yung tiyan ko pero hindi ako buntis para aswangin dito, no? Teka nga muna. Si Alma yung pinag-uusapan natin dito eh. Basta, kitang-kita ko talaga na ako ba? Alam ko si Alma yun. Hinihiwa niya talaga yung mga puno. Balak niyang patayin ang mga puno. Jesus Mariosep naman, akalain mo nga naman gagawin niya yon. Wala talaga sa itsura niya, no? Sabi na makinis lang yan pero maitim yung kilikili. Maitim yung buti niya. Nana Suling, pupunta po ako sa tindahan nila. Kailangan ko po siya makausap. Sige. Dapat lang naman yon na magkalinawan na. Pero hinay-hinay ka lang ha. Kausapin mo pa rin ang maayos. Pero pagdating ko doon ay wala na rin sina Alma. 1 linggo na raw nilang pinauupahan sa iba ang tindahan. Hinagilap ko kung saan sila nakatira, pero hindi ko rin nahanap. Tinawagan ko ang mga numerong ibinigay sa akin, pero wala talagang sumasagot. Nagngingit-ngit ako noon kasi talagang nagtiwala ako kay Alma. Pero wala naman akong magawa. Kaya ibinuhos ko na lang ang oras ko sa nagsasangang problema ng nagsarang nyugan. Nagbabayad ako ng mga utang sa bangko kahit walang kita. Nagpapasahod pa rin ako kahit walang trabaho. Mabilis na nauubos ang iniwan sa akin ni Papa. Gabi-gabi akong nagmumukmok doon sa kubo sa nyugan. Pero sa gitna ng pagmumukmok ko, may gagambala na naman pala sa akin. Pamilyar yung atungal na yun. Yun yung mahabol sa akin. Walang yan. Parang pinundol ng truck yung kubo ah. Nilipat ako palabas. Ano ba nangyari doon? Ano yan? Ito ba yun? Yari ako. Papalapit. Ikaw yung namimirwisyo dito. Ano bang klase demonyo ka? Magpakita ka sa akin! Lalo pa nagalit. Hindi. Pasugod siya. Pasugod siya sa akin. Isang malaunggoy na nilalang ang galit na papalapit sa akin. Nagmatapang pa akong humarap dito dahil bala ko talagang labanan siya dahil sa perwisyong dinulot niya. Sa isip ko nga nun, base sa itsura ng mga katawan ng mga aso at ni Nonoy, siya ang may kagagawan. Pero nagkamali akong hinarap ko siya. Palukso siyang sumugod sa akin. Mabilis siya kahit malaki. Pero sa tindi ng takot ko, nakailag ako nang gumulong ako sa lupa. Pagbangon ko ay wala na ang nilalang. Nasaan na? Nasaan na yun? Paano kaya ito? Bigla siyang lumundag mula sa itaas ng puno. Nakaatras ako, pero natuklap ang balat sa dibdib ko nang madaplisan ng kuko niya. Doon ako tumakbo palayo, pero napakabilis niyang humabol. Tumilapon at gumulong ako nang madamba niya ako sa likuran. Halos mawalan nga ako ng malay sa lakas ng puwersa niya, pero pinilit kong bumangon. Paika-ika na akong tumatakbo nang lundagan niya ako sa batok at mapasubsob ako sa lupa habang nakukubabawa niya. Ramdam kong gigil na gigil ang nilalang noon. Hindi na ako makagalaw, pero nakarinig ako ng mga putok ng barel. Impacto ka! Lumayas ka dito! Layas! Biglang nawala sa likuran ko ang halimaw, pero tuloy-tuloy ang mga putok ng barel. Narinig ko na rin ang maraming taong tila humahabol dun sa tumatakas na nilalang. Pinilit ko pang bumangon, pero tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nana Suling? Ay, salamat naman at nagising ka rin. Huwag ka munang gagalaw. Bali-bali ang tadyang mo. Pati yung leeg mo napuruhan. Mabuti na lang at hindi nabali. Nana, parang yung kaliwang mata ko. Ano ka mo? Ano nangyari sa mata mo? Parang yung kaliwang mata ko po wala po makita. Parang yung kanan lang po. Sus Mariosep. Basta huminahon ka lang. Ang sabi kasi ng doktor napakatindi ng bugbog sa ulo mo.
Kaya nga sinuri ang utak mo. Baka nagdugo, nagbara ang ugat. Iyan sa mata mo. Baka epekto lang yan ng matinding pagkakaalog. Mamaya itatanong natin sa doktor, ha? Terrible kasi talaga ang sinapit mo. Kung alam mo lang ang itsura mo nung matagpuan ka namin. Urak talaga ang damit mo, basag ang mukha mo. Pati nga yung bandang mata mo, durog ang buto. At mali yung mga tadyang mo. Sa totoo lang po, napakasakit po talaga ng buong katawan ko. Yung ulo ko po parang ewan, para po akong lutang. Pero medyo natatanda ko po yun nangyari sa akin. May umatake po sa akin doon sa kubo. Yung ano po, Nana, yung parang hinabol natin noon. Sungil. Sungil ang tawag doon. Sungil ang uri ng aswang na yon. Sungilo. Pero aswang po yun sabi niyo? Oo. Sungil. Isa siyang uri ng aswang. Malaunggoy ang itsura nun. Napakalakas dun sa pisikal. Kayang gumiba ng bahay, lalo na ng kubo. Kaya nga niyang bumuhat at magtulak ng kahit anong sasakyan. At ang mas nakakapagpalakas sa kanya ay ang galit niya. At tila galit na galit sa'yo ang sungil na yon. Tudurugin ka niya. Papatayin ka niya. Pinalad ka lang at inabutan ka namin. Aswang na sungil. Nagalit na galit sa akin. Sa akin talaga. Pero wala naman po akong kaaway eh. Wala po akong tinatapakan. Pero siyempre, Luis, sa mabuti at matagumpay na binatang kagaya mo, maraming maiinggit. Posibleng doon ang gagaling ang nilalang na ito. Ang tanong lang sino kaya yung debonyong yun? Akalain niyo po yun. May gusto pang pumatay sa akin. At saka halimaw pa talaga. Oo, iho. Kaya mag-iingat ka. Sa totoo nga lang malakas ang kutob ko. Malaki ang kinalaman ng nyugan at pagtutuba natin dito. Kakompetensya po yung aswang na yun. Ganun po ba yun, Nana? Maaari, pero mahirap din namang kumpirmahin. Pero bakit naman ganun katindi yung galit niya sa akin? Kung kakompetensya lang sa pagtutuba. Nga pala, Nana. Nasa po si Koba. Parang hindi niyo po kasama. Naiwan doon. Nagtungo na naman kasi sa mga polis. Mahirap naman kasing asahan ng mga polis na yun sa ganito. Dahil paniniwalaan ba nila yung aswang? Nako. Basta sa ngayon magpagaling ka, ha? Pabantayan ka namin. Kami muna ang bahala sa lahat. Diyos sa niyugan at sa iba pang problema doon. Titigil ka muna dito sa ospital ng ilang araw. Hayaan mo muna si Koba doon sa bahay, ha? At sa niyugan. Halos hindi ako makagalaw. Pati pala gulugod ko, napinsala dahil sa tindi ng pagkakabugbog sa akin ng sungil. Halos 1 buwan ako sa ospital. Naparalisa ang ibabang bahagi ng katawan ko. Dahil hindi nga ako makakilos, lalo namang nababad ang utak ko sa mga iniisip at bigat ng dibdib. Nana, ikaw muna lumakad dun sa inutangan natin sa bangko, ha? Nandiyan naman lahat ng dokumento eh. Kumpleto naman yung pirma at saka sulat. Walang problema. At saka may dumating nga palang telegrama. Yung isang bangko, naniningil na sa isang utang natin. Hayaan niyo muna yan, Nana. Ang kaso, pangatlong sulat na ito Baka magka-problema ka na kapag... sige, hayaan mo na muna. Lalakarin ko na muna ito. Oh, Koba, tanghali na. Oo nga po eh. Napuyat lang po ako. Hindi po kasi ako makatulog kagabi. Uy, Koba, kumain ka na. Oo. Maya-maya na. At hindi ka makaupo na maayos. Tsaka parang ika-ika ka kanina. Oo nga eh. Ano kasi, may pigsa ako sa hapwit ko. Kaya nahihirapan ako makaupo pati maglakad. Maligo ka kasi para hindi marumi yung katawan mo. Oo nga eh. Tag-init na rin kasi. Ganyan naman ako kapag tag-init eh. Diba? Oo nga pala. Naisip ko lang. Si Alma ba nakausap mo na ulit? Mula nung hindi na, diba?
hindi pa ulit. Hindi ko nga siya mahanap eh. Bakit? Iniisip mo ba niya si Alma yung... Hindi po kasi malayo na eh. Hindi ba nakita nun ni Luis na sinusugatan niya yung puno? Talagang pinorisyo talaga tayo. Baka kasi naiinggit. Maaari. Pero siya kaya yun? Isa nakita ko talagang sobrang brusko nung sungil na yun eh. Kung sa bagay, aswang nga naman, di ba? Nagbabago talaga sila na anyo. Aba, oo. Kahit anong anyo na kailangan nila, nagagawa naman nila. Pero nasaan na nga kaya ang taong yon, ano? Bigla na lang naglaho ah. Hindi ko na malayan, talagang napabayaan ko na ang sarili ko. Humaba ang buhok ko, ni hindi na ako nag-aahit. Palagi na lang akong nasa kwarto kahit nang gumaling na ang katawan ko. At dahil nga sa sobrang lungkot, unti-unti ring tinanggap ng katawan ko ang isang bagay na dati nitong isinusuka. Oh, abay, anong oras na? Bakit ngayon ka lang lumabas ng kwarto? Hapon na. Ay, teka nga. Uminom ka ba? Ay, naku talaga, ikaw bata ka. Kaunti lang naman po, Nana. Naglibang lang ako. Ay, naku, ikaw talaga. Ano ba nangyayari sa'yo? Oo nga't konti lang yun. Eto nga ang bote, oh. Hindi ka naman nakaubos. Pero dati isinusumpa ng katawan mo ang tuba, hindi ba? Mamatay-matay ka nga eh. Aba ngayon, ay naku, Luis. Kaunti lang naman yun, Nana. Saka ewan, parang may hinahanap yung katawan ko na kung ano eh. Hindi talaga ako mapakali, Nana. Ay, nako. Alam ko namang napakalalim ng kalungkutan mo ngayon. Pero wag mo naman sanang hayaang malubog ka. Wag mong kakalimutan, Luis. Narito ako. Narito naman kami. Tumango lang ako kay Nana, pero parang hindi na pumapasok sa puso ko ang mga sinasabi niya. Wala na akong naririnig noon kundi ang lahat ng kapalpakan na nangyari sa akin. Bumagsak na ang nyugan, yung ipinamana sa akin ni Papa. Ang mga kliyente kong naging kaibigan, wala na lahat. Ang mga magtutuba, napabayaan ko na dahil wala na akong pera. Wala na ang lahat sa akin. Nandyan si Nana Suling pero hindi ko sila maramdaman dahil nakakulong ako sa pagdadalamhati. Pero kahit nakalugmok na ako, ayaw pa rin akong tigilan ng nilalang na may galit sa akin. Siya na naman. Aba, mabuti, bumalik ka na. Ano? Long time no see, no? Sige, pagbibigyan kita. Ano, tara, mag-sparring tayo. Hintayin mo ako dyan. Hintayin mo ako. Ubusin ko lang itong iniinom ko. Ang sarap! Ano? Let's get it on! Halika! Luis, narinig mo ba yung nasa labas? Aba, sus Mariosep, bakit naman ganyan ang itsura mo? Iminom ka na naman. Hoy, aba, huwag ka nga lumabas. Hoy! Relax ka lang, Nana. I can manage. Itutumi ko talaga sa 4 to sungil na to. Ay, naku, sus Mariosep, tinalon talaga yung bintana. Ako, delikado to. Koba! Koba, lumabas ka nga dito! Si Luis! May problema tayo! Kahit pasuray-suray at suka ako ng suka ay sinundan ko pa rin ang pinagmumula ng huni ng sungil. Pagliko ko sa likod ng bahay, agad niya akong nilundag. Hindi ko rin alam kung paano ako nakailag kahit ubod siya ng bilis. Sunod-sunod at gigil ang mga atake niya. Pero sa paningin ko, parang naka-slow motion ang lahat. Hanggang sa nakaikot ako, nakabunot ako ng kutsilyo at naitara ko yun sa mukha niya. Tumalsik ang dugo, napaatungal siya sa sakit, saka lumundag palabas ng bakod para makatakas. Hello! Takbuhay ka pala eh! Hoy, bumalik ka dito! Bitid ba ako? Nagalusan lang kita eh! Halika dito! Hoy, Luis! Ano bang nangyari? Nasaan na yung... Aba, may dugo ka! Ma? Dugo lang yan nung ano. Ay, naku, Diyos ko naman. Talagang sa pa ako pasubo ka. Ikaw talaga bata ka.
Pasensya na Nana. Masyado lang akong happy. Umatras ba naman yung mabahong sungil na yon? Bitin ako, kaso wala eh. Duwag pala. Ay, Diyos ko, grabe. Sa baho ng bunganga mo, napakarami mo sigurong nainom na tuba. Pero, hinarap niya yung sungil at napaatras niya. Ito na nga siguro yun. Kinaladkad ako ni Nana paloob ng bahay, pero magdamag pa rin akong kumakanta sa kwarto. Kinabukasan, maghapon naman akong tulog. O ano? Anong napala mo? Parang hinuhukay ang ulo mo, ano? Nana, patimpla naman po ng ano. Eto na. Tsaa, para mainitan muna yung tiyan mo. Maya-maya ka na kumain at isusuka mo lang yon. Maupo ka nga dyan. May pag-uusapan tayo. Malala ka na, Luis. Hindi ka na lang lasenggo ngayon. Siguro adik ka na sa alak. Nana naman, alam ko naman po yan eh, pero wala lang po talaga ako maintindihan ngayon eh. Sa kanya na po ako sermonan. Koba, ano? Bakit? Isa ka pa. Bakit ba hapon na kayo magsisibangon ngayon? Teka nga. Bakit tinatakpan mo yung mata mo? Ano yan? Bakit ba? Wala. Nasisilaw ako. Kakagising ko lang eh. Koba, sugat yun ah. Diyan sa kanang mata mo. Saan mo nakuha yan? Ano lang. Nadakdak lang ako ng... basta. Bakit ba? Tinatanong ka lang, Koba. Bakit ka ba ganyan sumagot? Kayo eh. Lahat na lang sa akin. Basta wala to. Koba, may tatanong ako ulit. Nasaan ka nung nadiskasi si Nonoy? Ano? Sinabi ko na. Nandun ako kila Ron. Hindi, Koba. Iba yung sagot mo sa akin nun. Ito ba? Siguro nalito lang ako. Koba, nito mga huling gabi. Nasaan ka lalo kagabi? Ano? Nandyan ako sa kwarto ko, natutulog. Teka nga. Ano ba gusto mo palabasin? Ikaw itong parang nasisiraan ng ulo dito eh. Palagi ka umiinom ngayon. Balik ko ba kulaadi ka na dyan? Koba, yung pananalita mo. Totoo naman eh. Ang problema sa'yo, puro si Luis yung iniintindi mo. Wala ka na nakikita dyan ah. Paano? Napakayabang kaya ganyan yung nangyari dyan eh. Ganon? Bakit ikaw? Ano ka na ba ngayon? Baka pwede mo tignan yung ugali mo tapos itapat mo kung nasa ka ngayon. Luis, teka lang. Kita mo yan? Talagang napakayabang yan. Hoy Luis, kahit noon palagi ka nakakaangat. Kaya ganyan ka kayabang. Koba, ano yan? Ano nangyayari sa'yo? Koba, bakit tinutubuhan ka ng balahibo? Koba! Sige, Koba. Magalit ka na makita natin kung ano ka talaga. Palagi mo akong minabaliit. Palagi ka ba? Palagi mo akong ginaganyan! Diyos ka, Koba! Ikaw ba yung sakil? Paano ka nagkaganyan, Koba? Kitang-kita ko ang matinding ngit-ngit sa mukha ni Koba noon. Namula siya sa galit, umumbok ang mga ugat sa leeg at noo, at naglangit-ngitan ng mga buto niya sa tindi ng pagkakakuyom. Maya-maya pa, tinubuan siya ng makapal na balahibo. Lumaki, humaba at bumaluktot ang katawan niya. Naging isang sungil. Nagwala siya, binasag ang mesa at pinagbabato ang mga silya. Matapinto, binunot at ibinalibag sa akin. Sabi na, ikaw yung naamoy ko kagabi. Koba, hindi! Bakit ka nagkaganyan? Bakit? Bakit mo tinatanong kung bakit? Buong buhay ko, nakapailalim ako sa mayabang na to! Hindi ko alam kung paano mo nakita yan. Magkaibigan tayo! Manahimik ka! Alalay at alila ang tingin mo sa akin. Gusto mo ikaw yung mataas. Kaya kahit kailan, hindi na ako umunlad.
Maghunos Jilly ka naman, Koba. Luis, mukhang apektado ang isip niya. Hindi na siya yan. Koba, huwag ka magpapasakom sa galit! Yan ang tingin mo sa akin. Bobo! Ngayon, tatapusin kita para ako naman yung wala dito! Ah! Huwag, Koba! Uminahon ka! Nana! Hayop ka, Koba! Nakita mo na! Sa galit mo, nanay mo yung tinamaan mo! Kasalanan mo lahat ng to! Saka hindi ko nanayan! Nagulantang ako nang harangan ni Nana ang lamesang inihampas sa akin ni Koba. Sumambulat ang dugo ni Nana Suling, saka siya bumulagta. Nanlambot ako sa takot sa itsura ni Nana. Pero si Koba, tuluyan nang nasiraan ng bait dahil sa napakatinding galit. Ninundag niya ako at sinunggaban, pero naibalibag ako sa mga florera. Tumusok sa likod ko ang basag na vase. Hindi ako makahinga sa sakit, hindi rin ako makagalaw. Dinampot ako ni Koba at ipinagpag, saka inihampas sa telebisyon. Habang duguan ako nakalupaybay, idiniin niya ang kaliwang paa niya sa bewang ko. Koba! Gumising ka! Yung nanay mo, kailangan nating... Tumigil ka! Palagi niyo ako ginagawang taka dito! Ginagawa niya ako sa tutsunuran niyo! Lagi niya ako minamalit! Ano yun? Sino yun? Tumigil kang aswang ka! Luis! Bumangon ka dyan! Mapapali na sana ang balakang ko noon, pero biglang sumulpot si Alma at nahagupit ng buntot pagi si Koba. Napalupasay siya sa sakit, pinilit ko namang tumayo. Alma, paano? Mamaya na, kontrolado na ng galit yung pagkatao ni Koba, kaya mas matindi yung pagkasungay niya. Kung gusto mo siyang maibalik sa dati, labanan mo siya! Ano? Nakita mo ba yung lagay ko? Halos hindi na ako makakalaw dito eh. Yun! Kuntiin mo yung tuba! Ano? Ba't mo naman ako ngayon painumin? Dahil espesyal ng tuba sa lupa nyo. Alam ko natatandaan mo yung nagagawa mo nung uminom ka nun. Kaya huwag ka nang magtanong, bilisan mo na! Inumin mo na kung ayaw mo. Bitawan mo ako, bitaw! Papaliin ko ang buto mo sa katawan! Papaliin kita! Alma! Bahala na. Iinumin ko na to. Hindi pa nawawala yung tama kong gabi. Napatungan na. Naku naman, eto na, tumatama na. Masyado kang mamapil, babae ka! Tignan natin kung sino! Ano? Bitawan mo yan! Para makapag-round 3 pa tayo. Round 3 na nga ba? O 2, o 3, o 4. Hayaan mo na! Ilang beses na ba tayo naglaban? Inihagis niya sa sulok si Alma, saka naman siya biglang sumugod. Walang hirap ko yung naiwasan, kaya sa basurahan siya sumubsob. Bumalik na naman ang pamilyar na pakiramdam. Pasuray-suray ako, hindi makatayo ng tuwid. Parang inaantok at laging masusuka. At slow mo na naman ang lahat. Pero tuwing susugod ang aswang, parang hangin lang sa akin ng kilos niya at madali akong nakakailag. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, pero sinamantala ko na rin. Hindi ko malaman kung sino talaga yung lasig eh. Palagi ka sumusubsob. Hindi mo ba tamaan? Ano ba? Wala kang kalatoy-latoy sa akin. Walang yaka! Mayabang! Bakit hindi ka kumante? Bakit puro ka ilang? Ano? Oo nga no. Nakalimutan ko gumanti eh. Aray ko! Luis! Wag! Wag! Buti pinaalala mo na dapat gumanti ako eh. Ayan, kaso hindi ka na makagalaw eh. O ano? Ano kaya mangyayari pa lalo na't mabaon ko to sa puso mo? Tignan natin. Aswangan na Atomy 101! Wag! Wag, Luis! Hindi mo siya pwedeng tuluyan. Si Koba pa rin yan, wag! Habang hindi makagalaw si Koba dahil nakatarak ang kutsilyo sa dibdib niya, bumangon si Alma at pinaliguan siya ng kung anong pulang pulbos. Sinabuyan din niya si Koba ng mga talulot ng kung anong bulaklak. Sa kanya ito dinasalan. Nang hina si Koba, napaluhod
at unti-unting bumalik sa anyong tao. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Bakit nagkaganyan yan? Bakit ba hindi nyo alam? Di ba anak siya ni Nana Suling? Si Koba may lahing sungil. Hindi naman basta lumilitaw yun sa tao eh. Pero kapag nabalot na galit o inggit, o kung ano mang agresibong emosyon ng kalooban niya, lalabas yung pagkasungil niya. At lalo pa siyang palalakasin ng galit. Ganun pala. Alam mo, stepmother niya lang si Nana Suling eh. Baka nakuha niya yan sa tunay niya nanay. Nakakalungkot lang na kung tutuusin kasi wala talaga siyang kasalanan eh. Oo, Luis. Nakakapanakit siya ng hindi niya kagustuhan. Pero pwede pa naman niyang gawa ng paraan eh. Manggagamot pala ang maglolo, kaya sila ang gumamot kay Koba. Inabot ng 1 taon bago nila nalinis ang dugong sungil sa katawan niya. At hindi rin pala sinisira ni Alma ang mga puno sa nyugan. Nilalagyan niya yun ng proteksyon. Dahil si Koba rin pala ang sumisira sa mga yon kapag nasa anyong sungil siya. Totoo rin may mga nasaktan siya, kaya buong tapang niyang hinarap ang kapalit ng mga nagawa niya. At pinagbayaran niya yung lahat. Ganito ba yun? Parang madudurog na eh. Mabigat pala yung kamay mo dito eh. Hayaan mo, gagaan lang yan kapag nabugbog na yung usbong. Saka huwag kasi dire-diretso. Ganito oh, ganito. Bakit kasi ganun? Kapag ikaw, parang ang gaan-gaan ng masahe. Kapag ako, kakainis naman. Mahirap pala to. Uminom na nga lang tayo ng tuba. Oo. Ayoko na talaga, baka mamaya maghabol na naman ako na aswang eh. Wala nang aswang no. Ako na lang yung habulin mo kapag nalasing ka. Baliw. Kayong dalawa, baka naman kami ang habulin ng langgam dito. At saka yung mga puno, pamahayan ng langgam. Bahala kayo dyan. Chismosa ka talaga, Nana. Si Nana talagang malisyosa. Nagbibiruan lang eh. Hindi namin kinalimutan si Koba. Halos araw-araw ko siyang dinadalaw sa bilangguan. At kalaunan, nagkausap sila ng pamilya ni Nonoy at nagkaayos. Kaya naman nakalaya rin siya. Bumalik siya sa nyugan. Ako naman ay umalis kasama si Alma para magpakilala sa pamilya niya at hingi ng kamay niya. Pagkaraan ng 1 taon at kalahati, ikinasal kami. Mula noon, bukod kina Nana Suling at Koba ay katuwang ko na rin si Alma doon sa pagpapatakbo ng nyugan. Dito ko na po tinatapos ang kwento namin, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pagkakataon. God bless po sa inyo at more power. Grabe no, grabe yung story natin ngayon Kayanggaw, ang ganda no. Pero niyo sa Nyogan, ang dami nangyari pero solid. Maggagamot pala si Alma. Kaya yun Kayanggaw, kung nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, huwag niyo kalimutan please mag-comment, mag-like and mag-subscribe. Yun nga, ulitin ko yung pagko-comment. Sobrang halaga nun para kada tapos ng video. And ano yung naging reaction nyo sa ating story ngayon. Sana nagustuhan niyo po. Sana po nagustuhan nyo. Thank you po.